tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Pigit po natin ating mga mata. Sumandali tayong lumot. Hallelujah, Jesus. Lord God, salamat Panginoon sa hapon ito, O Diyos. Salamat sa mga blessing na binibigyan mo sa amin sa araw-araw. Na ikaw, O Diyos, ang hindi nagpukulang, ang Diyos na hindi nagpahabayan. Kami, Lord God, ay patawarin sa mga pagkukulang, pagkaasala sa isip, salita at sa gawa. At tinatakwid po namin lahat ng gawa ni Satanas sa iyong buhay at nire-rebuke namin lahat ng hadlang, destruction, kasinungalingan, pride, galit po, tunahit karamdaman, kahirapan, in the mighty name of Jesus, Spirit ng pina ng laman, katigasan ng ulo, Espiritu ng katamaran, layas sa pangalan ni Jesus, Lord God, total healing and deliverance in the mighty name of Jesus, na ikaw, Panginoon ng Diyos, ng mapangyarihan sa langit at lupa, at walang bagay na mahirap sa iyo. Na-bless mo, Panginoon, ang mga salita mo, O Diyos, na aming mapapakinggan, na bigyan niyo naman kami, Panginoon, ng wisdom and knowledge, Panginoon, sa mga salita mo, God. May pamuhay namin, O God, baguhin mo kami sa lahat ng oras. Ang kalooban niyo, Panginoon, ang masunod at hindi ang kalooban namin. Salamat, Lord, sa lahat ng mga blessing na binibigay mo sa amin sa araw-araw, spiritually, physically, and financially, Lord. Salamat sa mga katugunan, sa mga panalangin na hindi na namin, Panginoon, isa-isahin ang aming mga hinihingi. Batin mo, Panginoon, laman na aming puso't isipan. Salamat, Lord, sa mga salita mo, O God, na mapapakinggan ng bawat isa na makikinig ng salita mo. Naway ito, Panginoon, ay tumimo sa aming puso't isipan at maipamuhay namin sa pang-araw-araw na buhay. Salamat, Lord, sa lahat ng mga biyayang ito, O Diyos. Nalukuban niyo naman kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, mula ulong at panagpakan, upang di masilip ng kaaway. Kay Lord, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuwid, parangal, pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Buksan po natin ating mga Bible sa Marcos chapter 7 verse 31 hanggang 37. New Testament po siya. Sabi po dito sa Marcos chapter 7 verse 31 hanggang 37. Ang title po ng topic natin ngayon ay tungkol sa sickness or karamdaman. Ang sabi po dito sa kanyang mga salita ay Marcos 7, chapter 7, verse 31 hanggang 37. Pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos nahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Nalayo muna niya si Jesus sa karamihan. Muna siya ni Jesus sa karamihan at sinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, ipata, ibig sabihin mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, lalo naman nilang ipinabalita ito. Sila'y lubhang nagdilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang bibig. Ayan, ang sabi po ng ating Panginoon dito na pinagaling ni Jesus ang taong bingi at utal. Ayan. Sabi po dito na si Jesus ay nagpunta sa lupain ng Tiro. Ano pong ginawa niya po doon? Siya po ay nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Ano pong ginawa niya? May isa pong lalaki doon na bingi at utal. Ibig sabihin po, hindi po siya nakakarinig. Pag bingi po, ganun po yun. Magkabilang tenga, wala pong naririnig. Yung utal naman po, yung salita niya, paputol-putol, hindi talaga totally buo, nakagaya sa atin. Ang sabi nito, ipinamanhik nilang ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Ano pong ginawa ni Jesus doon? Inilayo muna siya sa karamihan. Ibig sabihin, yung lalaking yun, nilayo niya doon sa mga tao yun. Parang sila lang muna, one-on-one. Ano pong ginawa ni Jesus? Isinuot ang kanyang daliri sa tainga. Yung daliri ni Jesus, ipinasok po sa tainga nito. Pagkatapos, dumura po siya. Pagkalura ni Jesus, hinipo nila ang dila nun. Ayan. Ibig sabihin, dinura niya, dumura. Yun yung inano niya doon sa utal. Kaya sabi nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, epata, ibig sabihin, mabuksan. Ayan. Ano po yung nabuksan doon? Yung pandinig ng bingi. Ang sabi nito, at nakarinig na ito, nawala na ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Ayan. Napaka himala ng ating Panginoon na
ano pong ginawa lang, sinuot lang naman yung daliri, tapos lumura siya at hinipo yung dila nung taong utat. Kaya sabi niya rito, sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo namang ipinamamalita. Ayan. Ganon ka-humble si Jesus. Hindi niya pinagyayabang na siya ay nagpagaling, ganyan. Kasi mga tao ganun di ba? Pag may ginagawang mabuti, gusto nila agad, sinismis agad sila diba? Sabi dito, sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakariring na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ayan. Buksan po natin sa Santiago chapter 5 verse 16. Sabi po dito sa Santiago chapter 5:16. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ayan. Pag tayo pala may kasalanan, ano pong dapat natin gawin? Ipagtapat natin sa ating kapwa. Sabihin natin kung ano natin nagawang kasalanan at tayo'y ipanalangin. Ayan. Ipanalangin ng isa't isa upang kayo'y gumaling. Ayan. Sabi niya dito, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ayan. Example po dito si Elias. Ang sabi po dito sa 17, buksan na po natin. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataintindihang idinalangin na huwag umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Biruin mo yun. Panalangin ni Propeta Elias na huwag umulan sa 3 taon at 6 na buwan. Napakatagal diba? 3 years and 6 months na hindi umulan. Answered prayer siya. Ganon kabutis ang ating Panginoon sa kanyang mga lingkod. Kaya sabi din sa 18, muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Napakatindi po manalangin ng propetang ito, si Elias. Ito po si Propeta Elias, hindi po ito namatay, kundi kinuha po ito ng karwahing apoy. Kagaya siya ni Enoch, ni Rapture ng buhay. Buksan po natin sa Mateo 9, chapter 9, verse 2 hanggang 7. Ano po sabi dito? Mateo chapter 9, verse 2. Sabi po dito sa Mateo chapter 9, verse 2 hanggang 7. Pagdating nila roon, dinala sa kanya ang ilang katao, ang isang paralitiko, nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Isinaloob ng isang estribang naroon. Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Ayan. Ang tindi po nito, yung paralitiko po, sabi dito, dinala siya kay Jesus. Pag paralitiko po, hindi po siya nakakagalaw. Paralyzed po yung katawan niya. Kaya sabi niya dito, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig. Diba? Ano po, sinabi sa paralitiko, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Eh, yung mga estriba po, mahilig po ito mag-question. Ano po sabi dito? Nilalapastangan niya ng tao nito ang Diyos. Diba? Sinabi lang na, pinatatawad na ang iyong kasalanan. Diba? Pero sabi niya rito, ni Jesus, ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip? Nababasa ng Diyos ang iniisip ng tao. Kaya sabi niya dito, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Ipinatatawad na ang kasalanan mo? O sabihin tumindig ka at lumakad? Diba? Siyempre pag ang tao may kasalanan, kailangan, ano po, humingi mo na ng tawad. Yan. Hindi yung sabihin na, kuya, may sakit siya, sabihin agad na, o sige, magaling ka na. Diba? Pwede ba yun?
Pinatatawad muna siya sa kanyang kasalanan bago sabihin tumindig ka at lumakad ka. Kaya sabi rito ni Jesus, patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao. Ang anak ng tao walang iba, si Jesus Christ, may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Ayan. Diba? Ganong katindi ang ating Panginoon. Sa salita niya lang, gumagaling na yung tao. Ngayon sa panahon natin, kailangan pa ng check-up, kailangan pa ng doktor. Diba? Kailangan mo pa ng isang dampak na gamot para gumaling ka. Diba? Pero kay Jesus, pinatatawad ka na sa kasalanan, tumindig ka na, dalhin mo ng higaan mo, magaling ka na. Ganun lang ka-powerful ang ating Panginoon. Ay sabi dito, buksan natin sa Gawa, chapter 9. Sabi sa Gawa chapter 9, verse 32 hanggang 43. Ayan. Sabi dito, naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Biruin niyo po yun, 8 years na po siyang paralitiko. Sabi niya dito, Eneas, ni Pedro, pinagagaling ka ni Jesucristo. Tumindig ka't ayusin mong yung higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng mga lahat ng narinirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Verse 36, sa Joppe naman ay may isang alagad ng babae na ang pangalan ay Tabita. Ayan. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ibig sabihin pusa. Ayan. Yung Tabita po sa Griego, Dorcas. Yung Dorcas, ang ibig sabihin po nun, pusa. Ayan. Ginugon niya kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkahawang gawa. Ng mga araw na iyon, siya ay nagkasakit at namatay. Biruin mo, nagkasakit lang, namatay agad. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Joppe ang Lida, nang mabalita ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppe. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanyang mga babaeng balo na nanangis at ipinakita ang mga balabal at damit na ginawa ni Dorcas nung ito'y nabubuhay pa. Pilalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos sumarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Ayan. Nababangon. Diba? Parang nakakaano yun, di ba? Pupunta ka doon sa may patay, tapos ipapanalangin mo, tapos sasabihin mo, Tabita, bumangon ka. Kung sa ordinary kasing tao, parang matatakot ka di ba? Kasi patay na yun Ano pa bang gagawin mo doon? Alam mo, na-embalsa mo na yun, di ba? Pero ginawa dito ni Pedro, pumarap siya sa bangkay. Ayan, sino matapang dyan, nakaharap sa bangkay. Tapos sabihin mo, Tabita, bumangon ka. Ano po nangyari? Dumilat si Tabita at naupo na makita. So, siguro sa inyo po yun, pinag-pray niyo yung patay, tapos dumilat, tapos umupo. Siguro tumakbo na po kayo. Kasi nga, alam mo naman yung tao, takot sa patay, di ba? Imbis na matakot sa buhay, sa patay natatakot. Sabi dito, dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siya tumindig. Pagkatapos tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabuhay. Nabalitaan ito ng buong Joppe, kaya marami na sumampalataya sa Panginoon. Si Pedro ay matagal ding nanatili sa Joppe sa bahay ni Simon na isa ng mga multi na tatay. Napakatindi po nito si Pedro. Biruin mo sa pangalan ni Jesus, nabuhay yung patay na yun. Yan. Sino ba dito yung gustong magbuhay ng patay? Diba? Para kasing yung ano ka nga lang kuyari may ang tawag to, may buhod, di ba? Merong mga pastor na nagpo-pray doon, di ba? I-share ng word of God yung mga pamilya, ganyan.
Di ba yung ataol nasa likodan mo, tapos ikaw yung nakatayo? Diba? Hindi pa na nangyari yung ganun eh, na bumangon yung patay kasi hindi mo pinag-pray over eh. Kasi may purpose si Lord kung bakit bubuhay yung patay. Diba? Example din niya si Lazaro, diba? Na kapatid ni Maria at ni Martha. Ano sabi doon? Panginoon, 4 na araw na po na namatay si Lazaro. Yan. Kung nangyari, sabi niya nangangamoy na po yan. Pero walang imposible si Panginoon. Ano pong ginawa? Ipinalangin niya si Lazaro at nabuhay. Lumabas sa libingan. Buksan po natin sa 1 Corinto chapter 11, 29 hanggang 30. Sabi po dito sa 1 Corinto chapter 11 verse 29 hanggang 30. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasaktin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Ayan. Di ba pag communion po, meron po kasing hindi naman talaga, di ba, hindi kasal, bawal talaga tumanggap nun. O kaya naman may nagawa kang kasalanan, tapos kumuha ka ng pang-communion nga, di ba? Kaya sabi dito, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ano po pala yun? Sabi niya, ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakti ng marami sa inyo at mailang nang namatay. Kasi nga hindi po pinapahalagahan yung dugo at katawan ni Jesus. Kasi pagrespeto yun eh. Inaalala mo yung si Jesus ay ipinako sa krus, siya ay namatay at muling nabuhay. Kaya po may communion every first Sunday. Yan. Buksan po natin sa Mateo chapter 8 po. Sabi po dito sa 8:14 hanggang 15. Mateo 8 chapter 8:14. Yan. Sabi dito, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon nakita niya ang biyanan nitong nakaiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat ito. Pagkatapos bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inalilihan ng demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Verse 17, ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Sabi dito, si Jesus ay pumunta sa bahay po ni Pedro. Ano pong ginawa niya doon? Nakita niya po yung biyanan nito nakahiga at inaapoy ng lagnat. Yan. Lahat po ng tao ngayon, ano nangyayari? Nagkakaroon ng karamdaman. Bakit? Uulan, iinit. Uulan, iinit. Ngayon, palamig naman ng panahon. Kaya ang tao ngayon, nasisipon, nilalagnat, inuubo, masakit ng lalamunan, tapos sasabihin, COVID po agad. Diba? Kaya po, sa totoo lang, marami talagang tao ngayon, natatakot magpa-check up. Kasi nga, baka, pag-check up nila, hindi na sila makalabas. Nasa base na po sila. Diba? Magiging abo na agad. Yan. Siyempre, ayaw pa naman nilang mamatay, diba? Kaya pa namang gamutin yung lagnat eh. Inuman mo ng tempra, diba? Kung may ubo ka, inuman mo ng mga herbal. Yan sabi dito, hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya. Si Jesus, hinawakan lang yung kamay ng biyanan ni Pedro. Gumaling, inaapoy pa yun ng lagnat. Dobi ni Lord, yung mga lingkod niya, paghawak pa lang ng kamay, gumagaling. Kaso yung iba natatakot mag-pray over. Baka daw tumalong sa kanila yung demonyo, di ba? Sabi nga, wag natin katakutan yung demonyo. Kasi hindi naman natin sila nakikita eh. Tayo lang naman nakikita niya eh. Pero mas higit na makapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po. Sabi nito, nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inalilihan ng mga demonyo. Ayan. Bakit yung mga tao
inalilihan ng demonyo. Kasi nga, hindi na nga nagbabasa ng Word of God. Kaya pinapasok na sila ng evil spirit. Sabi nito, sa isang salita lamang ay pinalalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may naramdaman. Biruin mo, napaka-powerful po ang salita ng Diyos. Diba? Sabi po sa Hebrew 4 verse 12, ang salita ng Diyos buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinong tabak na magkabilay tanim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalay ng kaluluwa ng espiritu, ng kasukasuan sa utak sa buto at nakakatahok ng inisip at pinabalak ng tao. Ganun po kapangyarihan ng ating Panginoon. Biruin mo salita ng Diyos, pag napakinggan mo, ano po, tumatarak talaga sa puso ng tao. Nakakita na ba kayo ng kutsilyo magkabila yung talim? Diba? Pag na-slice ka nun, talagang duguan yung kamay mo. Parang ganun, kapangyarihan ng Panginoon sa salita niya. Pag tumarak sa tao, masasaktan ka talaga. Diba? Sabi nga, ang salita ng Diyos, powerful. Ayan. Kaya sabi ito, ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta Isaias. Pinuha niya ang ating kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Na si Jesus ay hinagupit siya, nilatigo, ano po, yung dugo na kumalat, yun po yung tayo po ay nagsigaling na. Yun po, lahat ng mga kahinaan ng tao, kinuha niya na. Merong sabihin nga, bakit kinuha na pala, ba't nagkakasakit pa rin yung tao? Diba? Sabi nga, kasi nga, ang tao, hindi naman yung robot, na hindi na magkakasakit. Subukan mo yung sasakyan, lagi mong gamitin, di ba? Nasisira, di ba? Ganon din ang tao. Pag ang tao hindi na nagpapahinga, sige na lang trabaho, Lunes hanggang Linggo, walang pahinga, laba ka ng laba, linis ka ng linis, luto ka ng luto, trabaho ng trabaho. Siyempre, ano mangyayari? Pag overuse na yung gamit, nasisira. Ganon din po yung katawan ng tao. Tayo ay templo ng Diyos. Kailangan bigyan din natin ng rest. Hindi lang puro trabaho, kailangan magkaroon din tayo ng pagpapahinga. Ayan. Saan tayo magpapahinga? Sa presensya ni Lord. Sa salita ng Diyos, di ba? Kasi nga ang tao, hindi na nagpapahinga, puro ang iniisip pera, kailangan ko ng pera, pagkain, di ba? Yun ang nasa isip ng tao. Kaya, pag may sakit, kanino ka nagdadasal ngayon, di ba, kay Lord? Bakit ang tao masyadong, ang isip lagi, pera, kailangan kumita pera, naghahanap buhay. Ang tanong, nahanap mo nga ba yung buhay? Di ba? O naghahanap ng, karamdaman, di ba? Kailangan magkaroon tayo ng pahinga. Kasi hindi naman tayo robot na hindi tayo nagkakasakit. Lahat ng tao, nagkakasakit yan. Kasi nga, yung katawan natin, nabubulok to Diba? Nabubulok yan. Hindi naman tayo immortal na hindi na nagkakasakit. Yan. Buksan po natin sa Mateo chapter 8 verse 28 hanggang 34. Ano po sabi dito? Nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila ay nalilihan ng mga demonyo at napakababangis kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, humayo kayo, kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibat ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Verse 33, patakbong umuwi ang bayan, ang mga tagapag-alaga ng kawan. At pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga nililihan ng demonyo. At lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang sila'y umalis sa kanilang lupain. Ayan, nasabi dito ng ating Panginoon, si Jesus ay sinalubong ng dalawang lalaki. Ayan. Saan po sila galing? Sa libingan. Ayan. Sa sementeryo. Sila ay nalilihan ng demonyo. Nakakita na po ba kayo ng possess? Ayan. Mahirap po talaga magpalayas ng ganito Yung possess, yung sinasaniban baga ng demonyo. Ayan. Sabi dito,
Sila ay inalili ng demonyo at napakababangis, kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, ano pong sabi nila kay Jesus? Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Tingnan mo. Alam ka agad ng demonyo na si Jesus ay anak ng Diyos. Yan sabi nito, naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon? Diba? Ganun sila magsalita. Kanya sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginay. Nakakita naman kayo ng baboy. Diba? Pag Pasko, may piyesta, may kasal, diba? Naglilitsyo ng baboy. Yun, yung mga baboy na yun ay nanginginain. Ang sabi niya dito, at namanhik sa kanya ang mga demonyo. Diba? Nakikipag-usap yung demonyo kay Jesus na kung sila ay palalayasin doon sa dalawang tao, sila ay papasok doon sa mga baboy. Ayun, sabi niya dito, kung kami palalayasin mo, bayaan mo kami pumasok sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, humayo kayo. Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Yan. Ang buong kawan ay biglang sumibat ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Ibig sabihin, dalawa lang yung poses, pero yung demonyo marami. Diba? Ang tawag doon sa demonyong ganong karami, Legion of Demons. Ang nakapasok doon sa dalawang lalaki, kaya mabangis sila. E di pumasok dito sa baboy. Ano nangyari? Sumibat ng takbo. Yan. Pagkasibat ng takbo, sila'y nahulog sa bangin, nahulog sa lawa, at nalunod. Lahat ng baboy, hindi namatay. Hindi naman marunong mag-swimming yun eh. Diba? Kaya ang tindi. Nagpapaalam naman yung demonyo eh. Kay Jesus. Kung saan sila lilipat. Diba? Ganun pala yun. Kaya pag kayo nagpipray ng tao, kailangan babad po kayo sa Word of God. Huwag po kayong mangangahas, mag-lay hands ng may sakit, o magpipray over ng may possess, o sinasaniban ba? Baka sabihin nyo eh, ako magdadasal dyan, baka lumayas yung demonyo. Baka mamaya, kayo po ay talo na ng demonyo. Huwag po kayo mangangahas ng gano'n, na hindi po kayo nagbabad sa salita ng Diyos. Kasi ang kailangan po dyan, prayer and fasting po. Ang kailangan pag nag-fasting po kayo, kung tubig lang nakukonte, tapos biscuit, tapos more on Word of God, kahit maghapon yan, tapos may pray kayo, yun po yun. Panalangin at fasting. Yan. Yan talaga ang mas effective na pagpapalayas ng demonyo. Kaya sabi ko eh, nangyari po kasi sa amin yan, nag-fasting po kami buong pamilya, pero hindi po namin alam kung sino po talaga yung ipag-pray namin. Inabot na ng gabi kasi nun eh. Tapos may kumatok ng mga alas 9 ng gabi. Sabi, pastor, tulungan niyo po dun yung kamag-anak niyo. Kasi, po eh, yung 3 niyang anak, painumin niya na ng alcohol. Parang lalasunin niya na. Kasi nga iniwan siya ng asawa niya. Sabi nga, hindi yun yung paraan o way para dahil sa iniwan ka ng asawa mo, tapos papatayin mo na yung 3 mong anak, diba? Tapos magpapakamatay ka na rin. Hindi po yun yung kasagutan. Kaya nang nangyari po, nung pinuntahan po namin yung pamilyang yun, tapos pinag-pray po namin yung nanay sa yung mga anak. Pero ang nangyari po, may po kasi yun eh, parang may third eye. Nakakakita po siya ng mga bad spirit, na sa atin kasi wala naman tayong ganun. Sila, nakakakita po sila ng ganun, yung mga sabi nila mga maligno ba. Yan, nakakakita siya. Eto na, nung share siya ni Pastor, nasa kama kasi siya nakaupo eh. Tapos nung pinipray na siya, bigla siyang umiyak. Pagkaiyak niya, bigla siyang tumambling papunta sa sahig. Tapos nagwawala na. Tapos tinatakpan niya yung tenga niya. Tapos nagwa-wild na siya. Kaya kami na, mga bata pa kami ng time na yun eh. Tapos nilelehans nga namin siya. Tapos, yun nga, akala naman ng anak niya eh, na ginagawa namin sa nanay niya. Kaya, ang ginawa niya kay Pastor, sinampak sa mukha, tapos ako naman sinabunutan. Yan. Sabi nga, ganun talaga yung pag napoposes, parang hindi mo alam yung nangyayari sa sarili mo, parang blanco ba. Tapos kinakaskas niya tong sikod sa sahig. Siyempre, magagasgas yun. Tapos na nung na yun, na pinag-pray, tinanong namin kung ano yung
naramdaman niya, ba't siya nagkaganon. Sabi niya, hindi niya daw alam. Parang nablangko daw yung ano niya, paningin niya, parang ganon. Pero nandinisik po yung mata. Nandinisik, tapos naliyad yung katawan. Buti na lang, hindi lumulutang. Kasi mahirap pong ganon yung poses. Di ba, meron ganon na naikot pa yung ulo, lumulutang, mamaya lumipad yan, di ba? Mahirap may pagkabulan sa ganon. Kaya sabi ko, marami na po kaming experience na ganon. Thanks God kay Lord na gumaling naman, pinalaya. Ang nangyari po ngayon, nakapag-abroad na po yung nanay, tas yung 3 niyang anak, nakapagtapos na ng pag-aaral, nakapagtrabaho na. Ayun. Sabi nga iba-iba kasi yung purpose ni Lord sa tao. Hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ni Lord. Kaya yung iba na nakikinig na salita ng Diyos, yung hanggang pakinig lang, di ba? Pero hindi pa talaga totally tumutugon. Sabi nga, habang mayroong pang pagkakataon, dapat tumugon na tayo sa pagtawag ni Lord. Huwag natin antayin na yung kailan mamamatay na sa katatawag kay Lord na Lord, bigyan mo pa ako ng chance na mabuhay, ganyan. Diba? Hindi natin alam kasi ang buhay ng tao, maikli lang. Parang kagaya kay Mahal, diba? Si Mahal, nagpunta lang kay Mura, diba? Doon, anong ginawa niya? Tumulong, diba? Tapos hindi mo sukat akalain na sabi lang daw, may lagnat lang daw yun. Tapos, yun nga, sabi COVID na. Kaya napakabilis talaga ng buhay ng tao. Hindi natin masasabi na ang lakas-lakas pa nakapaglahad pa, tawa pa ng tawa, pero ano nangyari? Yun, naging abo na agad. Yan. Sabi nga dito sa Kawikaan, chapter 3, verse 11 hanggang 12. Sabi dito, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamalitin, kung ikay tinutuwid, huwag mababagot man din. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinutumpak ng daan, at ang anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Yan, sabi ng ating Panginoon dito, na pag tayo po ay sinasaway ng ating Panginoon, huwag tayong mababagot. Pag tayo tinutuwid. Sabi niya dito, pagkat lahat ng mahal niya ay itinutumpak ng daan. Diba ganun din po sa magulang? Ang ating magulang, tinutuwid tayo upang mapabuti tayo. Hindi lagi tayo pinapagalitan dahil gusto lang nila. Diba? Sabihin, wala namang ginagawang masama, lagi ako pinapagalitan. Diba? Sabi nga, mahal tayo ng ating magulang, mahal din tayo ng ating Panginoon, kaya lagi tayo pinapaalalahanan at lagi tayong sinasawayan. Sabi sa Roma chapter 8, verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Ayan, sabi ng ating Panginoon, alam nating lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang nagmamahal sa Kanya. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng nangyayari sa atin, mabuti man o masama, ito po ay kalooban ni Lord. Kasi kung walang pagsubok at puro blessing na lang, baka ang tao hindi na tumatawag sa Panginoon. Diba? Kaya pinapahintulutan na magkaroon ka ng sakit, mawalan ka ng trabaho, iwan ka ng asawa mo, o kaya kung ano problema. Diba? Sabi nga, iba-iba kasi yung pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon. Pinapahintulutan niya yun upang ang tao, sa magitan nun, tumawag sa Panginoon. Kasi ang tao, the more na binibless, nakakalimot sa Kanya. Sabi nga, hindi naman makakakumpleto sa tao lahat ng bagay na material Material na bagay, may bahay ka, may trabaho ka, may pera ka. Pero ang tanong, masaya ka ba sa lahat ng bagay nito? Sabi nga, temporary things dito sa lupa, panandalian lang yung kasiyahan na binibigay sa atin. Kasi ang tao walang kakontentuhan. May bago kang cellphone, sa susunod may bago na naman, diba? Bibili ka na naman noon. Ang tanong, sa pagbili mo ba sa mga bagay na gano'n, nakokontento ka ba? Diba? Sabi nga, higit na mas mahalaga yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi eternal life may ibibigay sa atin. Buhay na wala hanggan. Yung mga bagay na yung material, bibigyan ba tayo ng buhay na wala hanggan? Ililigtas ba tayo niyan sa impyerno? Hindi. Diba? Sabi nga, wala tayong madadala. Nang isinilang tayo sa mundo, hubad tayo. Kaya pag tayo namatay, hubad din tayong babalik sa Diyos. Ibig sabihin sa abo tayo, nilikha ng Panginoon, sa alambok din tayo, babalik. Yan. Kaya hindi natin madadala yung pera,
bahay, sasakyan, cellphone mo, o trabaho mo, yung madadala yan. Sino bang patay na kapag dala ng mga ganung bagay? Wala naman po. Kaya sabi nga, mas higit nating priority si Lord para mas priority rin niya tayo. Amen po. Yan. Buksan po natin sa 2 Hari, chapter 5, verse 1 hanggang 27. Sa Old Testament po yun. Sundan niyo po. Yan. Sabi po dito sa 2 Hari, chapter 5, verse 1, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari, pagkat matapang siya, makapangyarihan, at pinapatnubayan ni Yahweh, kaya't laging magtatagumpay ang Syria. Ngunit siya ay kitongin. Ayan. Siya ay sinaaman. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya. Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel. At lumakad nga si Naaman, may dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat sa hari ng Israel. Anong sulat? Mahal na Haring Huram, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang keto. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Verse 8, nang mapalitan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit ninyo gagahakin ang iyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel. Pinasasabi nga ng Haring Huram kay Naaman nang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Pinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at panabog na umalis. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid, tatawagin ng Diyos niyang si Yahweh sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisirin? Bakit hindi na lang sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Parpar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinman tubig ng Israel? Sa Israel, siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo, at galit na galit siyang umalis. Verse 13, lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit bahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaguhugas ng kayo para luminis? Kaya't nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan. Ngunit sinabi ni Eliseo, buhay si Yahweh, ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano. Pinilis siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Verse 17, dahil dito sinabi ni Naaman, kung ayaw ninyo itong tanggapin, mari ba namang ikargahan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos liban kay Yahweh. At sana'y patawarin niya ako sa gagawin ko. Kasi pagpunta ng aking hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako at kasama ring luluhod. Sana'y patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo sa Rimon. Verse 19, sinabi sa kanya ni Eliseo, yumaon ka't payapa. Nang malayo-layo na si Naaman, nasa loob ni Jesse, bakit hindi tinanggap ng aking Panginoon ang ibinigay sa kanya ni Naaman?
ang mabuti sundan ko at hingian ng kahit ano. Sinundan nga niya si Naaman na makita niya siyang tumatakbo, bumaba ito ng karwahe. Sinalubong siya nito at tinanong, "Bakit ka tumatakbo?" Sumagot siya, "Wala ka dapat ikabalisa. Pinasunod lang ako ng aking Panginoon para sabihin may dumating na dalawang mahirap na propeta mula sa Ephraim. Kung maaari, raw ay bigyan ng 30,000 pirasong pilak at 2 bisan." Sinabi na Naaman, 6,000 piraso na ang ibibigay ko sa iyo. At pilit niyang ibinigay ang 6,000 pirasong pilak. Isinilid ito sa 2 supot kasama ng 2 bisan at ipinapasan sa 2 niyang tauhan. At ang mga ito'y naunang lumakad kay Jesse. Verse 24, pagdating sa burol, kinuha niya ang 2 sa dala nito at pinabalik na kay Naaman. At tinago niya sa bahay ang mga supot at bisan. Verse 25, pagkatapos bumalik siya sa kanyang Panginoon, tinanong siya nito, "Saan ka galing, Jesse?" "Hindi po ako umalis," sagot niya. Sinabi ni Eliseo, "Huwag ka na magkaila, pagkat kasama mo ang aking espiritu." Nang bumaba sa karwahe si Naaman at salubungin ka, hindi ba tumingi ka ng pera sa kanya? Maaari mong ibili iyan ng lupa, olibo, ubasan, tupa, baka at mga alipin, ngunit ang ketong ni Naaman ay malilipat sa iyo at sa iyong magiging lahi. Noon din, si Jesse ay namuti sa ketong. Ayan. Sabi po dito sa pinagaling ang ketong ni Naaman. Yan po na ginamit po ay si Propeta Eliseo. Eliseo ba? Yan, si Eliseo. Siya po yung assistant ni Propeta Elias. Diba? Si Naaman po, siya po ay may ketong. Diba? Ang ketong po, natatanggal po yung naagnas yung tenga, yung ilong, diba? Yung mga balat niya, parang ganun. Parang nakakahawa nga to eh. Diba? Yung ketong na yun. Kaya sabi niya dito, pinadala siya kay Haring Huram. Ano naman gagawin ni Haring Huram sa kanya? Hindi naman yung nagpapagaling, diba? Pero ang sabi nga doon, na sabi dito ni Eliseo, pumunta siya sa Ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. Pero ano sabi niya? Nagreklamo si Naaman, "Bakit hindi na lang ako dun sa ilog ng Damasco, sa Abana o sa Parpar, di ba? Ikaw na nga yung may ketong, ano ka pa, namimili ka pa kung saan gustong ilog na malinis, di ba?" Pero sabi nga, sa ilog Jordan ka, inuutusan na lumubog ng 7. Ano nangyari? Lumusong siya doon ng 7 ulit. At siya ay, kuminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Diba? Napakatindi. Lumubog lang siya ng 7 ulit. Ano nangyari? Siya po ay gumaling na. Eto na. Nung siya'y gumaling, si Eliseo po may assistant. Siya po si Jesse. Ayan. Si Jesse po, ano pong ginawa? Hindi na nga tinanggap ni Propeta Eliseo yung ibinibigay. Pagkano ba yung daladala nila? Daladala niya 30 pirasong pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang bisan. Eto na. Si Jesse nagkagusto dun sa mga bagay na yun. Material na bagay. Ang ginawa niya, sinabi niya may dumating daw na 2 propetang mahirap. Ayan. Humihingi daw ng 30 pirasong pilak at 2 bisan. Pero ang ginawa ni Naaman, ginawang 6,000 pirasong pilak at 2 bisan yung binigay. Inutos niya doon sa tauhan. Ang ginawa ni Jesse, tinago doon sa sa bahay. Diba? Tinago niya. Tinanong siya ni Propeta Eliseo. Sabi niya, "Saan ka galing, Jesse?" Diba? Ano sasabihin niya? "Hindi po ako umalis." Sinungaling na siya eh. Pero sinabi ni Propeta Eliseo, "Huwag kang magkaila, pagkat kasama mo ang aking espiritu nang bumaba sa karwahe si Naaman at salubungin ka." Sabi niya, "Hindi ba tumingi ka ng pera sa kanya?" Sabi sa kanya ni Propeta Eliseo, "Maaari mo ibili yan ng lupa, olibo, ubasan, tupa, baka, alipin. Ngunit ang ketong ni Naaman ay
malilipat sa iyo. Ayan. Sabi nga, nag-interest ka doon sa mga bagay na hindi dapat sa iyo. Anong nangyari? Nagkaroon siya ng ketong. Yung ketong ni Naaman, lumipat sa kanya. Kaya sabi nga, yung mga bagay na ganyan, di ka dapat nag-interest. Ano yung naging kasalanan doon ni Jesse? Nagsinungaling, di nagsabi ng totoo, na humingi nga siya ng bagay na yon. Tapos, yung ketong pa, nasa kanya. Kaya sabi nga, mga bagay na ganyan, at hindi mo iniinteresan, yung propeta nga di ba siya nga yung ginamit doon, hindi humingi ng kahit anong kabayaran. Pero si Jesse, nag-interest doon sa pilak, ginto at magagarang bisan. Kaya sabi nga, aral yun, na huwag tayo nag-interest sa mga bagay na hindi talaga sa iyo. Sabi mo din sa 2 Corinto, chapter 1, verse 4, inaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa magitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Ayan. Sabi ng ating Panginoon na tayo inaaliw niya. Saan? Sa magitan ng Kanyang mga salita. Dahil ngayon, pandemya, maraming may sakit, maraming may COVID, kuno. Diba? Sabi nga, hindi natin alam kung totoo nga. Madali na kasing, alam mo naman ang negosyo, di ba rin ang magkaroon ng mawala yung mga tao, basta kumita lang ng pera yung mga tao, di ba? Sabi nga, yung face mask na yun, face shield, PPE, negosyo yan Kasi sa ibang bansa, wala namang ganyan. Di ba? Basta vaccinated ka na, hindi ka na kailangan mag-face mask. Dito naman, lahat vaccinated na yung iba, bawal ka pa rin mamasyal, bawal ka pa rin lumabas, lockdown ng lockdown, walang humpay. Diba? Nakakaumay na po na para tayong nakakulong sa rehas na walang bakal. Hindi mo magawa yung gusto mo. Kaya yung tao, pag nalaman positive, nade-depress na, iisipin agad mamamatay na siya. Kaya sabi dito, inaaliw tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa magitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Last verse po, nasabi po sa Mateo chapter 9, verse 12 and 13, narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, ang may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ayan, napakaliwanag pa sinabi ng ating Panginoon na ang may sakit ang nangangailangan ng manggagamot. Pwede ba yun na wala ka ng mga sakit tapos magpapacheck up ka? Ano sasabihin mo? Dok, may ano kasi ako ano mo nga ako, check upin mo nga ako. Tapos wala ka naman palang sakit. Anong gagawin? Mahuhula ba yung doktor? Diba sasabihin agad ng doktor pag dumating ka, anong pangalan mo? Ilang taong ka na? I-BP mo yan, timbangin. Tapos tatanungin, anong nararamdaman mo? Kasi hindi po ako makahinga. Nasakit po yung likod ko, inuubo po ako, ganyan, di ba? Ganon. Imbis na dapat yung doktor, alam na pagdating mo kung ano yung sakit mo. Pero tatanungin ka pa kung ano talaga yung nararamdaman mo. Kaya sabi dito, ang may sakit ang nangangailangan ng maggagamot, hindi ang mga walang sakit. Sabi niya, humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Ang sabi ng Panginoon, ang nais niya sa tao, maging mahabagin tayo. Hindi yung ang dami mong hain, ang dami mong handog sa Panginoon, pero hindi ka naman marunong mahabag sa kapwa mo. Kaya sabi ito, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan at hindi ang mga banal. Naparito si Jesus sa earth para tawagin yung mga makasalanan. Dahil yung makasalanan, sila po ay kahit maruming-marumi, adik man yan, may bisyo man yan, babaero man yan, sabungero man yan, di ba? Lahat ng masama na ginagawa niya, pumapatay man yan, sabi nga lahat ng kasalanan na gagawa niya na. Pero sabi dito, naparito ang ating Panginoon upang tawagin ang makasalanan at hindi ang banal. Ano pang gagawin ng Panginoon sa mga banal? Banal na yun Diba? Ang tinatawag niya yung makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Wala namang perfect sa atin. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Lagi tayo nagkakamali. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ano na yan, banal na yan, lagi nagsisimba. Hindi po. Ibig sabihin,
yung simbahan, kaya po tayo nagkakaroon ng Sunday service or Bible study upang pagsaluhan ng salita ng Diyos para tayong kinocombine lahat ng may mga sakit sa spiritual, kinocombine sa church upang ma-restore ang ating kaluluwa. Ginagamot ang ating spiritual. Kasi may mga sakit na literal na kailangan ng gamot, meron ding sakit sa spiritual. Halimbawa, chinek up ka, wala ka namang sakit. Pero may nararamdaman ka pa rin kakaiba sa katawan mo. Ang sakit mo, spiritual. Pagkukulang sa salita ng Diyos, kailangan magbasa ka ng Word of God para yung spiritual mong sakit magamot. Yan po yun. Bilang Panginoon na marami po tayong naunawaan sa kanyang mga salita, na yung may mga karamdaman dyan, loobin ng Panginoon na tayo'y pagalingin, tayo po'y makaunawa ng kanyang mga salita, tayo'y palayain sa mga curse. Yan. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Pigit po natin ating mga mata. Tayo po'y yumuko. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat Panginoon sa hapong ito, O Diyos. Salamat Panginoon sa mga salita mo, O God, na nagbibigay kalakasan sa amin spiritually, physically, and financially. Lumin Panginoon na wasahin niyo nawa, Panginoon, ang lahat ng gawa ng demonyo sa aming buhay. Lahat ng karamdaman, trangkaso, ubo, sipon, sakit ng lalamunan, hindi makahinga. In the mighty name of Jesus, nire-rebuke namin lahat ng asik ng masama mula ulong at talampakan at pinawawalang bisa ka namin sa tanas. Lumayas ka, wala ang karapatang maligalig sa mga anak ng Diyos. Talunan ka na 2,000 years ago. Lord, salamat Panginoon sa mga salita mo, O Diyos. Na ikaw, Panginoon, na nagpapalakas sa amin na ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo, O God, ay maging 100% at higit pa. Na kami, Panginoon, ay nananalig at nagtitiwala sa iyo na ikaw, Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa langit at lupa. Na nilikha mo, Panginoon, ang lahat ng bagay na ito sa magitan ng iyong salita. At ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Salamat, Lord, na ang mga salita mo, O God, ay aming dinidilihin araw-gabi. Huwag namin, Panginoon, katamaran ang pananalangin, ang pagbabasa ng salita mo at magdalo sa pagtitipon upang kami, Panginoon, ay palakasin sa aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Dahil ikaw, Panginoon, ay nangakong magbabalik sa lalong madaling panahon. Na ihanda mo, Panginoon, ang aming sarili. Ihanda mo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makaharap sa iyo ng harap-harapan, Lord. Na kami, Panginoon, patawarin sa mga pagkukulang, pagsuway, pagkakasala. Na kami, Panginoon, pakalinisin sa aming karumihan. Salamat, Lord, sa lahat ng mga blessing na binibigay mo sa amin spiritually, physically, and financially. Na i-bless mo, Panginoon, ang mga nasa banig ng karamdaman, sa mga ospital, sa pangalan mo, Panginoon, ay sila ay magsigaling. Hallelujah, Lord. Na sila, Panginoon, ay makalaya na, Panginoon, sa mga sumpa. At ang mga nasa bilangguan, na i-bless mo, Panginoon, ang mga taong ito, O Diyos, nakagawa ng mga kasalanan, literally, O God, na sila, Panginoon, ay patawarin, makakilala sa iyong mga salita, at ang mga pastor, Panginoon, ay patuloy na mangaral ng salita mo, O God, na sila, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan na nagmumula sa iyo, na hindi namin, Panginoon, pinag-uusapan ng mga relihiyon na ito, O God, kundi ang relationship, Lord God, sa iyo, na totoo at buhay. Salamat, Lord, sa lahat ng mga bagay na ito. Salamat, Lord, sa mga nangyayari sa aming buhay, mabuti man o masama, sa mga pagsubok na ito ay pinapahintulutan mo sa amin, Lord God, upang kami, Panginoon, ay humigit na kumilala sa iyo. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, sa lahat ng mga blessing na ito, God. Kulang, Panginoon, ang aming salita. Kulang ang aming pasasalamat, Lord, sa lahat ng kabutihan binibigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa mga bagay na ito. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan at pag-iingat mo sa amin. Sa kaligtasan na nagmumula sa iyo, na ibinigay mo, Panginoon, ang iyong bugtong na anak na si Jesus, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa magmamahal mo sa amin, Lord. Hindi kami karapat-dapat. Isang maruming basahan na kami, Panginoon, sa iyong harapan, at hindi karapat-dapat sa iyong kabanalan. Napakabuti mo, O Diyos. Napakadakila mo. Salamat, Panginoon, sa banal mong Espiritu na lagi namin kasama upang kami, Panginoon, na ipalakasin sa mga pagsubok na ito. Na ikaw, Panginoon, ang batong hindi matitibag. Ikaw, Panginoon, ang aming sandigan. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na nag-iingat sa amin sa lahat ng oras.
Salamat, Lord, sa mga prayer-request ng aming mga kapatid na ito, O God. Ano man ang kanilang mga hinihingi sa oras na ito, na magkaroon ng katugunan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Na sila, Panginoon, ay pagkalooban mo ng kanilang hanap buhay, ng kanilang makakain, kagalingan, Panginoon, katugunan sa mga hinihingi nila, Panginoon. Na ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos na makakatugon sa aming mga panalangin. Walang bagay na mahirap sa iyo. Lubuin mo, Panginoon, ang mga nasa gobyerno ito, Panginoon, ay makakilala sa iyong mga salita. Mabuksan ang kanilang puso't isipan at maalis na, Panginoon, ang korupsyon at ang kaguluhan nila, Panginoon. Na matuto sila, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Hallelujah. Kasi na, Panginoon, ay ibigin ka namin ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. At ibigin namin ang aming kapwa, gaya ng aming sarili. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa amin, Lord. Salamat, Lord, sa kapayapaan. Na ikaw, Panginoon, ng Diyos, nag-iingat. Bless mo, Panginoon, ang mga taong nasasalanta ng mga bagyo, ng mga kalamidad, ng mga lindol, ng digmaan, ang mga taong walang makain, ang mga taong napapahamak sa oras na ito. Na sila, Panginoon, ay abutin mo, Panginoon, na pagpagpala mong kamay. Bigyan mo sila, Panginoon, ng pagkakataon ng mabuhay, Panginoon, at maglingkod sa iyo. Wala mga nangyayari sa oras na ito sa ibang bansa na makalamidad ay hindi biro. Na ito, Panginoon, ay pagtawag mo na sa mga tao, na mga tao sobrang tigas ng ulo, na hanggang ngayon hindi pa rin nanunumbalik sa iyo. Alam ko, Lord, binibigyan mo pa kami ng pagkakataon, binibigyan mo pa kami ng chance na manumbalik kaming lahat sa iyo, upang sa pagbabalik mo, Lord, ay makita mo talaga kung sino ang nananalig sa iyo at tapat na naglilingkod sa iyo. Bless mo rin po, Panginoon, ang aming mga kamag-anakan. Bless mo rin po, Panginoon, ang aming mga kaibigan, ang aming mga ka-churchmate, ang mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, ang mga taong tumalikod sa iyo. Kahabagan niyo po sila, Panginoon, tulad ng paghabag niyo sa amin. Dahil ikaw, Panginoon, ang tumawag at tumili sa mga lingkod mo. Na sinabi mo, Panginoon, ang sino man na iyong pinili ay hindi mawawala sa iyo. Liban na lamang kung sila mismo ang naghanap ng kanilang kapahamakan. Lord, sobra-sobra ang pagmamahal mo sa amin. Sobra-sobra, Lord, ang lahat ng ginagawa mo sa amin. Lahat ng blessing ibinibigay mo sa amin. Ngunit, ang binibigay pa ng tao sa iyo, Lord, ay sama ng loob. Pagsuhay, maggawa ng kasalanan. Na sinabi mo, Panginoon, sa mga salita, na ang mabuti ay magpapakabuti. Ang masama ay magpapakasama. Ang matuwid ay magpapakatuwid. At ang banal ay magpapakabanal. Tulungan mo, Panginoon, na bigyan ng kalakasan ng mga lingkod mo, na makapagpatuloy hanggang sa iyong pagbabalik. Na manatili kami, Panginoon, na tapat sa iyo. Na ipangaral ang salita mo, ipangaral ang katotohanan, na sinabi mo, Panginoon, na higit nahahatulan ang mga nagtuturo ng mali. Hallelujah, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo, na hindi kami malinlang ng sino man. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa mga panalangin na ito na dinudulog namin sa iyong paanan, na makarating sa banal mong trono ang mga panalangin na ito sa katugunan, sa kagalingan, sa lahat ng mga blessing na ito, God. Kay Lord, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal, pagdakila sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ay magsabi namin, Amen. God bless po sa inyong lahat.